especially kay Ma'am Telido. Ngayon, tatalakayin namin kung paano nagaligtas ang mga Moro fighters sa Sulu. May tatanungin kami na isa sa naging witness at nakaranas kung ano yung nangyari sa kanila noong 1974 to 1975 na isang makasaysayang pangyayari sa Sulu. At paano sila nag-sacrifice at ano ang pinaglalaban nila? Paano nila pinaglaban ang relihiyon, kultura at ang lugar nila? Yun ang tatalakayin natin ngayon. Ngayon, Lola, pwede niyo po bang ikwento yung mga pangyayari niyo na maalala niyo during pakikipagsapalaran niyo, pagdalagay niyo ng sacrifice para against sa mga sundalo na nag-aabol sa inyo? Ang maalala ko yung pagpunta namin sa isla. Nagtago kami doon sa isla dahil ang katakutan namin baka mapagkamalan kami bilang isang rebelde na kami ay isang civilian. Tapos doon kami tumira sa lugar na yun na hindi mag-aakala ang tao natirahan ng tao kasi walang tubig, walang pagkain, walang ano-ano na mga mga mangrove yun. Na pwede doon ang makatira doon siguro mga unggoy pero kung tao wala. wala talaga. Oo. So, Tapos na ang katakutan namin, sakripisyo namin doon. Ang napal, hindi nagalis doon. Baka siguro na may suspect doon na mayroon nakatago doon na na commander. Kaya hindi talaga nagalis, nag-ikot-ikot doon para tantuhin kung nandoon ang commander, lalabas talaga kasi hindi ang tao hindi makatiis na hindi makakain sa loob ng 4 na araw. tama. Na doon nag-ikot-ikot. Tapos pag ika-3 gabi, nagpahinga din siguro ang mga laban. Pumunta doon sa sa ulo. Na yun ang pagkakataon, ang kamag-anak namin siguro nagiyakan na kasi sabi na mamatay na daw kami. Walang pagkain, tatlong gabi. Sa gabi, sila. Nagpangkabangka, nag-disguise as fishermen. Pagkatapos, mayroon na sila pagkain, dala nila ang kardero, mayroon na isda. Pero ang nalimutan nila, tubig, hindi nakadala. Ngayon, pagdating doon, alam mo na ang gutom, 3 araw walang pagkain. Sinunggaban ng pagkain, tapos na doon na masakit na nabusog na pagkatapos walang tubig. Ang sakit ng leeg, ang sakit ng dibdib, parang mabiak. Oo. Tapos sa isipan kung papaano makaharap ng tubig, nag-inom na lang kami ng dagat. Kahit maalat po, no? O kahit maalat para malunok ang pagkain para papasok doon sa loob. Kung isipin mo, hindi mo malunok kasi masyado maalat, masyado mapait. Oo, pait. Pero tinis namin ang ininom namin, nainom namin. Nawala din. Maganda rin ang namin, hindi rin nagsakit ang tiyan namin. Kasi ang kinuha namin yung dagat na malinis. Na okay rin kami, na-survive din kami. Yun ang laking sakripisyo sa panahon niya. So, kaya hindi talaga yun ang karanasan, hindi makalimutan. So, Lola, sinasabi nyo na sa research namin, totoo ba na kahit civilian, pinapatay, mapababa yung lalaki? Ganon, kung parang galit na sila na maraming mamatay sa kanila, doon sila magbawi sa civilian kasi wala sila mahanap na detention. Tsaka ito lang, may ano ko sa inyo, isa sa mga tanong. Anong goal ng mga Moro fighters nun? Anong rason bakit nakikipaglaban sila sa gobyerno? Oo, ganon. Ang nila, ang rason nila,
pag ang pagkatao nila inaapakan. Mm. Halimbawa, mga babae nila kinukuha, rape. Ang mga bata pinapatay, ang mga buntis pinapatay. Na yan, doon sila nagagalit. So, At saka yung mga tao walang kamuang nandoon nagpapang pagkatapos kung makita kung makusunodahan nila patayin nila. Yan nagagalit ang mga tao. Tama rin bala na isa sa mga pinaglalaban ng Moro fighters is yung mga yung Islam. Yung, Islam. Totoo. Totoo. Pati yung teritoryo natin. Teritoryo. Totoo kasi yun ang kuha. Meron hangaka na gusto nila ang kuha ng mga gobyerno patayin ang lahat ng mga Muslim. Oo. Na tapos ang ebidensya doon dito sa kuha sa mainland sa Cotabato ba or sa basta doon sa mainland ng kuwan ng Mindanao meron nangyari na isang mosque Opo. tinatay nila lahat. Doon po yun sa, sa napag-aral namin, yun, doon yung po sa Sultan Kudarat, kung saan yung mga Muslim na babae pati lalaki, binaril nila. Binaril. Tapos ang pagkain nila na aso at saka baboy dinala nila doon sa mosque. Na yun ang ebidensya na basta masakit talaga ang loob nila sa mga Muslim. Opo. Na yan, dandiyan na kuwan na nagagalit ang mga Moro fighters. Diyan nagsimula. Yan sila nagagalit. Oo, kasi walang respeto. Kaya ang pagka ng pagka-Muslim. Ito pala, di ba? Sa 4 days nyo ng pagtatagula, nabanggit nyo na yung paano kayo nakasurvive. Ngayon, paano naman po kayo nakatakas sa mga naval o navy na sinasabi nyo? Opo. Hindi Na ganito yun. Kasi sila hindi rin makatiis na gabi, araw, doon sila. Wala rin nakikita. Siyempre magalis din sila. Napagalis nila na aalis na din kami. Umalis sila kasi wala silang nakikita, no? Oo, umalis sila. Wala sila nakikita na. Tapos doon na, tapos pag makadaan sa mayroon po posto ng sundalo na hindi buhay ng kwan, ang engine. Magkwan na lang. Ano tawag dito? Ano na lang, yung using paddle. Ganun na, sa buwan. Oo, yun. Yun ang ginawa. Saka na lang buhay ng engine pag malayo na sa posto, malalapang ang sandalo. So, big talaga na hinahunting talaga kayo. Nahirapan rin kayo sa pagtakas nyo, lo. Oo, mahirap talaga. So, 4 days po, Lola, wala talaga yung kain talaga. Wala ka mahanap na pagkain doon sa isla pagkatapos doon ka sa Baka. Sa bagay. So, ito pala, no? Ano ang ginagawa ng mga sundalo sa mga Moro fighters kung makuha? Inuhuli ba nila ito? Pinapatay diretso? Wala. Kung wala, siguro natatakot din sila sa mga head nila, mga official nila. Na kung magkita nila, patayin nila na para wala nang pan, wala nang tanong-tanong. Oo, gano'n yun. So, Lola, bago namin pinasok ang topic na to, pinag-aralan namin na maayos. Sa aming nakalap ay yung mga sundalo is pinapatay talaga yung mga nahuhuli nilang laban sa kanila. Sana, kung ang kalaban nila, talagang papatay Pinapatay na talaga. Oo. Tapos ito pala, nabanggit nyo kanila, pwede nyo bang ikwento itong mga nangyari dito? At dito sa yung parang nakasalubong nyo yung mga nabal, di ba? Pwede nyo ba ikwento yun para makita kung gano'ng katapang ang mga Moro fighters? Opo. Hindi yun sila pagkatapos dito sa 4 days na 4 nights yun sa pagsacrifice nila na pupunta na sila sa mainland dito sa Zamboanga. Oo. Tapos nagka-encounter sila ng naval. Pag-encounter nila ng naval,
na ang naisipan ng commander, sabi niya, nawala na, sabi niya, kung buhay tayo ng Allah, mabuhay tayo. Kung patay na, wala na tayong magawa. Pero sabi niya, para sabi niya patas, lapitan natin, sabi niya, lapitan natin talaga, sabi niya, para sabi niya, wala silang takas, wala din tayo takas na magpatas tayo. No choice Kaya, talaga, no choice. oo, nilapitan talaga ng kuwan ng pagka ang naban. Ang kuwan ng naba, ang nag-order na ang commander, sabi niya, lahat kayo, babae, lalaki, sabi niya, hawakin kayo ng baril. O, bismillah, sabi niya, kung oras natin. Na ang ano nila, parang inano nila na, pinuntahan nila. Salubong talaga. Pinuntahan nila na talaga ang nabal para akyatin. Tapos siguro na isipan ng nabal na gano'n ang buwan nila. Strategy. O ano ang parang naisip din ng nabal na mag-ano yun, magsabil yun. Na alam nila din na ang kuwan, ang isipan ng Moro. Kung kuwan, magpapatay. Ano talaga, kaya Oo, magpapatay sila. sakripisyo talaga. Oo, sacrifice. Na pag-isipan siguro ng nabal ganon, papunta na sa kanila. Ang ulo ng nabal, pinakuha nila doon sa Malawa. Pagkatapos, naghabulan. Naghabulan. Hindi nakabot ng 5 minutes, nawala ang nabal. Pinalakas nila ang pagtakbo ng nabal. Na hindi naabot. Mabilis talaga, no? Mabilis. Oo. Ayun, pinapakita talaga kung ano talaga para sa pinaglalaban ng mga Moro fighters, pinaglalaban talaga. Oo. So, tawag dito lang, ito pa sa ano, nakailang ano kayo, palipat-lipat kayo ng lugar, ng mga lugar, dahil nahanap kayo ng mga sundalo. Maraming beses na ba kayo naglipat? Wala din. Isa lang yung nakasacrifice doon. Pagkatapos pumunta na doon sa kuwan. Pero ano kayo lang, magtatago pa rin kayo sa mga sundalo nyo. Hindi makapagkita. Magkalaban. Magkalaban. Magkalaban talaga kung makapagkita. Kumbaga, Ay. talaga no? Okay, stop mo pre. Sa tingin nyo ba, yung mga pinaglalaban ng Moro fighters, nakamit na ba natin hanggang ngayon? Ganito yun. Kung ang minimiti natin, hindi pa natin nakuha. Hindi pa natin ako. Hindi pa. Pero naisipan ng gobyerno para mahinto na rin ang kuwan, ang paglaban. Kawawa ang mga civilians. Marami na ang mga Mamatay. namatay, marami na ang iba ang lugar nakapunta sa mga Malaysia, ganyan. Na naisipan nila nagawa ng kuwan, paraan para Negotiate. oo, nag-negotiate para mahinto na yun ang tinatawag na peace agreement. Oo, ba na peace agreement. Ano ba ang isa sa mga gustong makamit ng mga Moro fighters? Kapayapaan ba la? Or fair treatment? Ang gusto ng mga Moro fighters, yung tatlo ang kinukuha nila, yung para sa lugar nila, para sa religion nila, at saka yung pagkataon nila. Yan ang kuha nila. So para sa iyo la, hindi pa talaga natin siya nakakamit. Hindi. Ito na yung pinaka-last na question ko sa inyo la. Second to the last. No? Kung makakausap mo ngayon yung mga commander kumbaga commander na nagbigay ng sakripisyo, paano mo sila papasalamatan? Ganon. Paano mo sila papasalamatan? Kung magpasalamat tayo sa kanila, taos puso natin pasasalamatan kasi dahil sa kanila kahit kunting kahit kunting kalayaan meron na. Meron. Oo. Kaysa noon wala talaga. Oo, nagatago ka, walang pagkain, walang pagnegosyo, walang pag-school ng mga bata, wala talaga. Ngayon, mayroon na. Makaaral ng mga bata, makaupo na kung halimbawa ang mga bata nakatapos ng pag-aral, makakatrabaho na sila.
Yun ang kuwan. Kumbaga dahil sa sacrifices nila, nagkaroon pa tayo ng mga karapatan, Oo. lalo na sa mga kamusliman. No? Kasi hindi tayo makita ng gobyerno kung hindi tayo naglalaban. O hindi, wala yung panahon noon, wala nakaupo na Muslim senator, wala, Wala talaga. wala, hindi tayo nagiging head. Okay. So, O yung ibig sabihin la, yung panahon na yun, mas na binanggit mo, kinuwento mo sa oppressed amin. talaga. Presto. Oo. Oo. Ibig sabihin talaga, malit talaga ang tingin sa ating mga kamusliman. Oo. Oo. Eh, tayo ang nasa Mababa. politik. Mhm. Oo. Okay. Na pag mabigyan tayo ng kalayan, halimbawa, nasa atin na ang kwan, ang gobyerno ng kwan, nasa Mindanao. Nadiretso na ang mga kwan, ang mga ibang bansa magtulong, katulad ng mga Japan, mga Chinese, mga American, magtulong dito sa atin, magpagawa ng roads and railways natin. Mapagawa yan ng kwan, tutulong ang mga Hapon, tutulong ang mga Amerikano na gumanda na ang kwan natin, ang lugar natin, na makapunta na dito ang mga tourist. Ngayon la, kung kung makakausap mo ngayon yung mga tawag dito, yung mga batang Moro, ano masasabi mo sa kanila? Mga batang Moro. Yung mga nagsakripisyo para Hindi. magkaroon tayo ng karapatan. I mean, yung mga batang Moro ngayon, katulad natin, Oo. mga ganyan. Ano masasabi niyo? Sa mga kabataan. Oh, mga aral ng mga batang Moro. Ito ang ituturo ko sa mga kabataan. Kaya pagbutihin nila ang pag-aral dahil sa mga apo nila ba or tatay nila nangyari ang nangyari ang pag-sacrifice. Dahil sa pag-sacrifice na yon, bago kahit kunting kalayaan meron na tayo. Kaya kailangan natin kung meron na tayo pagkakataon mag-aral mabuti para makatrabaho, para makaupo sa magandang upuan, para hindi tayo makalasap ng mga ninuno natin. O mga pamamaliin. So, para hindi rin masay yung sakripisyo nila. Oo. Oo. Para May patutunguhan. Para may patutunguhan yung sakripisyo nila. Oo. No? So yun lang la, no? Maraming salamat Maraming po sarap to lang. sa pagtanggap ng namin ito na kumbaga binigyan nyo kami ng time para dito and pumayag po kayo kahit yung istorya nito medyo siya. Maraming salamat po la sa yun. Kasi kailangan din malaman yung mga kabataan para ingatan nyo ang education. Para yan sa future nyo rin. Oo. Nagsakripisyo ang mga Moro dahilan sa inyo. Opo. Pinagsakripisyo nila ang dugo nila Para sa dahilan sa inyo. Oo, hindi yan para sa kanila, para sa Next generation. para sa mga kabataan. Maraming salamat la. Ako po si Dato Tasulay sa Family Third. Kasi maraming salamat Lola. Ako rin si Munib Gumer Jr. Maraming salamat dahil pinahintulutan mo kami para masagot yung gusto namin malaman sa aming topic. Dahil ang topic namin ay maraming hindi nagsabi dahil hindi nila matanggap sarili na kung gaano talaga kasakit. Kaya hindi nila kayang sagutin. Pero napapasalamat kami Lola dahil kahit paano, kahit alam nyo hindi nyo kayang, dahil kahit masaklap na pangyari, sinagot nyo. So maraming salamat po Lola. Maraming salamat po. Panahon pa lang ng Espanyol, nakikipaglaban na ang mga Muslim fighters natin. Pinaglalaban nila ang kultura natin, ang relihiyon at lugar nila. Pinakita nila dito kung gaano sila katapang, gaano nila pinurtentahan ang Mindanao, at gaano nila pinakita na hindi tayo kayang sakupin ng mga mananakop. Dito pala sa parte na to, pinatunayan na nila kung gaano talaga nila pinapahalagahan ang kultura, relihiyon at lugar nila. At ngayon, i-explain naman ni Munib kung paano nakipaglaban ang mga Hulu warriors at kung ano ang experience ni Lola during that time. Okay.
So, kilala ang mga taga Mindanao na hindi lang matapang kundi may sarili silang panindigan. Hindi lang para ipaglaban ng lupa at religiyon, kundi magkaroon ng kalayaan at pantay-pantay. Bagamat ilang dekada na ang nakalipas, ang pangyayari ngayon noong 1974-1975 ay hindi makakalimutan sapagkat maraming buhay at saka maraming dugo na dumanag para lang may sakatuparan ang kalayaan. Bagamat hindi nila nakamit ang totoong kalayaan, ngunit mas okay na ngayon compare sa dati. Kasi dati, malupit yung pangyayari kaya makita ka lang ng mga sundalo dati pinapatay nila mapababae o lalaki. Eh pag may namatay sa kanila ng mga sundalo, gumaganti sila sa sibilyan. Kaya magpasa hanggang ngayon, hindi mawawala-wala yung kwento ng 1974 to 1980 na revolusyon ng Mindanao. Kaya magpasa hanggang ngayon ay tumatak talaga sa Pilipinas ang pangyayari na yun. At nakita naman natin sa interview natin na ay pag in-interview namin si Lola ay napapaluwa siya dahil masakit sa puso niya kung iisipin yung pangyayari na yun dahil hindi niya akalain na sasapitin niya yun. Actually, dalaga pa siya. So, napakano talaga kaya hanggang ngayon ay dapat magpasalamat tayo sa mga taong nagbuwis ng buhay para lang magkaroon tayo ng kalayaan. Which is, kahit hindi naman natin nagkaroon tayo ng kalayaan, ang mahalaga ay nagkaroon tayo ng magandang pamumuhay. Yun lang po. Ito sa sinabi ni Munir, in-explain niya dito kung gaano marahas ang nadanas ni Lola, kung paano nila sinacrifice sa sarili nila para sa karapatan nila, kultura nila at religiyon nila. Pinakita dito kung paano hindi sila nakakain, paano sila nagtatago, at kung paano sila nagpaglaban sa mga sundalo.